So, ayan. Biyahe na naman tayo ng Uber rides. Rideshare na naman tayo. Uber rides, tsaka Lyft. So, nakaka-isang buwan nata tayo nagmamaneho ng Uber tsaka Lyft. So, sa loob ng isang buwan natin, parang masaya naman siya, nag-enjoy tayo, di ba? Kasi maganda naman yung kitaan kahit paano. Tapos matagal na rin ako hindi nakakapag Uber Eats. So, nag-focus na tayo sa pagra-ride share gamit yung Uber Rides saka yung Lyft. So, kaya kasi di na ako Uber Eats kasi nga dahil dito. So, una i-compare na lang natin yung kaibahan nung Uber Eats saka sa rideshare, sa Uber Rides saka sa Lyft. So, pag-usapan natin yung hindi naman sinasabi na ayaw ko, pero yung parang mahina siya. So, una, pag sa Uber Eats kasi tayo, hindi lang ganun kaganda sa kanya is yung pagka morning, pagka babiyahe ka ng morning. Kasi 'di ba? Dito naman sa US kasi talagang yung mga establishmento, yung mga kainan, sarado pa siya ng mga 6 AM hanggang 8. Kasi pagka 8 may mga paunti-unti ng mga nagbubukas yan, pero hindi yun siya yung mga kainan talaga na yung in-order ng mga tao. Minsan yung mga grocery lang, yun yung isa na tapos kalimitan talaga sa majority ng store o di kaya mga restaurant na nagbubukas is 10 or 11 na AM. So alanganin na siya sa duty natin sa security kung ganun yung oras natin, kasi baka mamaya malayo-layo yung pagdadalhan natin. So dito naman sa Uber Rides tsaka sa Lyft, ang maganda lang din sa kanya pag sa morning is mas malaki yung posibilidad na makakapag-pick up tayo ng mga pasahero. 6 to 11 or hanggang 12 noon, malaki yung posibilidad niya kasi sa 6 AM kasi dito madalas marami yung mga empleyado na maaga pumapasok kasi 'di ba? Medyo matraffic din naman sa lugar namin eh. Kaya nasa malaki yung posibilidad na makakakuha tayo ng pasahero sa morning, unlike sa Uber Eats na mahirapan tayo makapick up ng order na pagkain. Yun yung maganda sa sa Uber Rides. Tapos yun din yung hindi masyadong maayos sa Uber Eats kasi nga dito naman sa pagmamaneho talagang yung habol natin dito yung kumita, di ba? So kaya nakapag-focus tayo dito sa sa rideshare. Pero yun nga lang, ang isa din sa na maganda sa rideshare is sa tutusin lang, mas malaki talaga yung kitaan dito sa rideshare kaysa sa Uber Eats. Kasi dito halos dalawang apps kasi ginagamit natin eh, unlike sa Uber Eats. Pero pwede ka naman gumamit din ng dalawang apps dun sa Uber Eats, tapos DoorDash yung gagamitin mo yung isa. Pero syempre sabi ko nga, kung sa kitaan mas mababa kasi yung mga delivery food. Pero minsan naman may malaki naman na nakukuha eh, na pumapasok, pero masyadong malayo. Tapos yun nga, pagdating mo dun sa drop off mo ng food, mahirapan ka ng makapick up ulit ng pagkain ng booking. Unlike sa rideshare, malaki pa rin yung posibilidad na makakapick up ka ng mga pasahero, lalo na pag Friday, Saturday, kahit mga anong oras. Lalo kahit na hindi ka mismo sa downtown, sa city, kahit nasa mga bahay-bahay ka, malaking posibilidad na makaka-pick up ka kasi nga marami pa rin yung gumagala o marami pa yung lalabas. Ayun. So yun nga lang ang maganda sa Uber Eats, sa mga pag-deliver ng pagkain, ikaw lang yung nakakasakay ng sasakyan mo. Unlike sa rideshare, marami yung posible mong maisakay.
tuwing babiyahe ka tapos iba ibang tao. Tsaka pag sa Uber Eats, yung amoy lang na maaamoy mo dyan lagi is yung amoy mo, tsaka yung amoy ng ulam, mga pagkain na i-deliver mo. So sa mga rideshare naman, minsan yung mga lasing, amoy alak na yung loob ng sakyan, tapos amoy usok ng sigarilyo, mga ganon yung kwan, yung maamoy mo, yung mga ma-encounter mo pagka nagra-rideshare ka. Tapos yun nga, kung gusto mo na ma-maintain mo pa rin yung sakyan mo sa malinis at saka sa maayos, na malaki yung posibilidad niya na walang gas-gas yung hawakan ng pintuan, na ganun. Tapos hindi madudumihan yung loob ng sakyan, yan, maganda pa rin yung Uber Eats kaysa sa rideshare. Tapos ang isa lang din sa maganda sa Uber Eats or kahit sa DoorDash, yung ginagawa rin namin dati, ang gusto ko lang sa delivery food na yon is hindi required na dapat lampas 1 taon yung license mo dito sa US. Hindi siya required. So pwede mo siyang gawin agad yung pag-deliver ng pagkain pagka may lisensya ka na dito sa US, gaya nung ginawa namin. So nung nakuha ko yung license ko dito, magdire-diretso na akong bumiyahe, kasi hindi naman nire-required na dapat 1 year. Hindi gaya sa rideshare, no. So sa rideshare, ang minimum na tagal ng lisensya mo is dapat dapat ang minimum niya is 1 year. So kung wala pang 1 year yung lisensya mo, ibig sabihin hindi ka pa pwede mag-apply bilang isang rideshare. Yun yung maganda lang sa, yun din yung isa sa maganda sa Uber Eats, kasi hindi na nagre-required ng gaano katagal yung lisensya mo. Basta importante meron kang lisensya dito sa US. So, di ba? So, pagka baguhan ka rin din naman dito, yung mga bagong dating ka pa lang, mga ilang buwan, tapos meron ka agad lisensya dito na makukuha. So hindi pa rin masama yung yung pag di-delivery ng pagkain. Kikita ka pa din naman. Basta ang importante dyan, titignan mo yung lugar, aaralin mo yung lugar kung saan yung malakas yung pagkain, malakas yung mga benta. Kasi kung hindi mo aaralin yun, medyo gagalaw-galaw ka sa sakyan. So, ang isa pa na maganda sa pag-deliver ng pagkain, anytime pwede ka magagamit ng restroom. So, halimbawa, gaya ngayon, bumabiyahe ako, kung wala kang alam na restroom, tapos may pumasok na booking sa'yo, kung may pumasok na booking sa'yo sa Uber Eats, so ibig sabihin mayroon kang pwedeng pagsiaran, malaki yung chance mo na makakapag-CR ka. Tapos usually naman pagka nag-Uber Eats guys, nakatambay ka lang sa labas ng labas ng mga kainan para mabilisan lang, para mabilis mapasukan ng order. Sa pagdadrive kasi ng rideshare, lalo na pagka yung yung hindi mo alam yung lugar, meron naman, makikita mo naman din sa apps pagka magkakuan ka doon, yung magko-coffee break ka, makikita mo doon kung saan yung mga CR, mga ganon, kainan. Pero syempre, di ba, iba pa rin yung iba pa rin yung dire-diretso dapat yung biyahe mo. So yun yung isa sa problema kapag bumabiyahe ko ng rideshare sa mga banyo, CR. Kasi hindi naman pwede dito na ihi ka na ng ihi kung saan. Mamaya makita tayo ng mga CCTV, kasi di ba dito nagkalat yung mga CCTV sa mga kalsada, kahit na sa mga community, sa mga bahay, talaga nagkalat yung mga CCTV ito. Mamaya i-report pa tayo, di ba? So nakakaya. So ayun yung mga maganda, at saka sa medyo hindi siya ganun kagandahan sa both side ng pagiging delivery food driver mo, at saka sa pagiging ride share or
Yung nga, override, tsaka lift. Tapos yung maganda din sa kwan, sa pag-deliver ng pagkain, wala ring requirements pagdating sa sasakyan. As long as nabubiyahe, maayos, meron kang mga insurance. Kahit anong model pa yan, ilang taon, pwede siya. So, pag-ride share kasi, pagka ganito, required na ganitong model yung sakyan mo, ganitong taon, ganito siya tanda. So, ayun. Pero overall naman, pag parehas, wala namang hindi maganda para sa akin talaga. Kasi parehas din naman nakikita ka ng pera. Yun nga lang, may gap or may difference talaga yung yung income sa dalawa, sa pag-deliver ng pagkain tsaka sa rideshare. So, ayun guys, at wala pa tayong booking, ilang minuto na. Pero okay lang, ganun talaga dito. Parehas lang, kailangan mo mag-antay, kailangan mong gumala. Yun lang yung dito sa rideshare, kailangan mong mag-ikot-ikot saglit. Hindi ka pwedeng nakatambay kasi marami kayo na nag-aabang din ng pasahero. Yun, ikot tayo dito sa mga community. So, ayun guys, share ko lang, sana makatulong sa inyo, lalo na yung mga gustong ganito yung income extra sa pagka pumunta kayo sa ganitong bansa or kahit sang bansa naman. Canada meron din naman natin ganito may mga ganitong sideline o di kaya extra income naman pagka gamit mo yung sakyan mo. So ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Always keep safe. Yan, God bless. Yan, ingatan yung sarili, lalo ng kalusugan, diba? So, thank you.